Bigyan naman natin ngayon ng reaction, opinion ang mga pahayag ni Congressman Joel Chua, isa sa mga House prosecutors sa impeachment, tungkol sa napapabalita na mayroon ng resolusyon na hinahanda ng mga senador para ma-dismiss ang impeachment case ni VP Sara. So ito si Congressman Chua, isa sa mga matinding tumira nag-imbestiga sa Committee on Good Government, Kunuhay. Nung una, sabi niya, walang impeachment, wala. Yun. Natuloy ang impeachment. Ngayon, mababasura na, madidismiss na. Hindi pa nagsisimula, madidismiss na. So, kawawa. It's crying time, itong mga House prosecutors na ito. Ito, yung interview sa kanya ng mainstream media. The Senate is to conduct the trial. It's back to dismissing the impeachment trial, the impeachment complaint. How do you feel about it? Well, syempre parang sa amin, ito kasi yung naging, ito kasi malungkot trabaho namin. We're just performing our constitutional duty. So, syempre kung ito naman ay babaliwalain by mere resolution, tingin ko parang hindi naman maganda. Do you think it's unfair for the side to kill the trial? Ano po? Do you think it's unfair for the side to kill the trial? They have to explain it to the people. So if they dismiss it by a mere Senate resolution, is that basis to go to the Supreme Court? For now, hindi pa namin napag-uusapan kung ano magiging steps dahil hindi ko rin alam kung ano yung laman nung resolution. Basta yung preparation niya, sir, na... Yeah. So, ito, puros mga unexpected. Akala ko matutuloy na ang bloodbath. Wala. Sayang. Okay, ito na. Under the Constitution, ang trabaho ng Senate is to hear. Diba? And sa amin naman is prosecute. So, hindi ko naiisip kung paano nila i-dismiss yan without first conducting the trial. And that is the constitutional mandate. So, unconstitutional po doon? Well, for me, that is unconstitutional. They're violating their constitutional mandate. Although allegations pa lang po itong mga ito, pero anong magagawa ng House Constitution Panel po? Parang akalam pa din po yung Senado na mag-convene na sa Court. For now, hindi ko pa kasi alam yung issue. Mapamalang ako nakarinig ko si Senator Ping Lacson na in-interview. Basically, hindi ko pa masagot dahil hindi ko rin alam kung ano yung laman ng resolution. Hindi ko rin alam kung ano yung talagang mismong gist, no? So, basta ako, yung opinion ko dyan is ang constitutional mandate ng Senate is to conduct the trial. It's back to dismissing the impeachment trial, the impeachment complaint. How do you feel about it? Well, syempre parang sa amin, ito kasi yung naging, ito kasi yung trabaho namin. We're just performing. Ayun. Makikita mo sa tono, malungkot. Crying time sila. Magbasa lang ko sa mga comments Talunan sila Lito adapt. Sir, with all due respect, dapat pag nagsalita kayo, hindi yung pagkakaalam mo lang o para sa iyo ay unconstitutional. Dapat pag nagsalita, sinabi mo ayon sa batas, unconstitutional, hindi for me. O nga, mahina ang kanyang mga pagsasalita sa media. Walang dating. Ben Balaguer, since it is a political exercise, at the end of the day, it is a numbers game. The destiny of the impeachment case is defined by the result of the midterm election. Correct. May nabasa akong post ni A.B. Hugalbot. Ito yung kanyang analysis. Kasi nalaman ni Senator-elect Tito Soto na yung impeachment complaint hindi pa daw na i-refer sa Committee on Rules ng Senado. So, ano ba yan? May niluluto talaga sila. At according to A.B. Hugalbot, may scenario 1 and 2. Bakit nagkaganon? Okay, scenario 1. Hintayin mo na talagang sinadya, according to A.B. Hugalbot, sinadya na huwag i-refer muna sa Committee on Rules. Hintayin nila yung midterm election result. Pag nanalo ang karamihan na alyansa candidate, majority nanalo sa Siyam, 10, ganon. Ang susunod dyan is full-blown trial ni VP Sara para matanggal. Scenario 2. Sinadya nila na ibinbin yung pag-refer sa Committee on Rules
para kung mahina ang resulta ng midterm election, kagaya ng nangyari ngayon, halos talunan sila. Ayon, gagawin na nila ngayong paraan yon para ma-delay, ipa-dismiss ang kaso para magmukhang good si PBBM dahil sinasabi niya na ayaw niya ng impeachment. So, sabi ni Ibi Hugalbot, ang kanyang analysis is sinasadya talaga na itong si Senator Escudero nakikinig kay PBBM at ito na yung game plan nila, scenario number 2 dahil mahina ang disfavorable ang midterm election result. Kaya to ipa-dismiss na nila kasi ayaw nilang kontrahin ang public opinion. Okay? So, yeah, tama itong si Den Balaguer. The destiny of the impeachment case is defined by the result of midterm election. Okay. Merlito Sampang, ayusin mo yung project mo sa mga flood control project, walang maniniwala sa iyo. So ito, Congressman Joel Chua kawawa, umiiyak na sila ngayon. Oh, it's crying time right now for Joel Chua. I can see that far away look in his eyes. I can tell by the way he speaks in public that it won't be long before it's crying time. Sorry na lang, ganyan talagang impeachment, it's a numbers game. Kaya salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa Tribong Talandig. Ang income natin sa channel nito is pantulong natin sa tribo. Sa ngayon, namimigay tayo ng yero at pako para magkaroon naman ng mas maayos na tahanan ang Tribong Talandig. Panoorin nyo ang video na ito. O karon nindot na gid kaayo ang atot ni ate og ni kuya. Nakapatindog na gid sila o bagong balay. Karon yaon sa inyong maistorya bahin sa karon kabalay na mo. Salamat gid karon sa nag-video og sa nagtabang ani og sa nagtanaw sa video nga nakabalay nami. Sa Ginoo kay kung wala ang nagtabang gid ni kabalay. So salamat kayo.